Kamusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa paggabay sa mga kababaihang senior sa ilan sa mga pinakapersonal at madalas na hindi na pag-uusapang aspeto ng kanilang buhay. Nakasalamuha ko na ang libu-libong kababaihan na may edad 60 pataas at personal kong nakita ang kalituhan at pananahimik na madalas na bumabalot sa usapin ng kalusugang sexual habang tayo ay tumatanda. Hindi lang ako nagsasalita bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na nakita ang sarili niyang henerasyon na nakikibaka sa mga pagbabagong ito na madalas ay nagtatanong, normal pa ba ito? May ginagawa ba akong mali? Isang 63 taong gulang na babae, tawagin natin siyang Aling Teresita, ang mag-isang nakaupo isang gabi, ginagawa ang isang bagay na hindi na mabilang kung ilang beses na niyang ginawa. Isang bagay na karaniwang hindi nakakasama at nagbibigay pa nga ng aliw. Ngunit ang pagkakataong iyon ay hindi nagtapos tulad ng dati. Nang gabing iyon, hindi lamang niya nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Nawalan siya ng isang piraso ng kanyang sarili na hindi na niya maibabalik pa. At ang nakakagulat na bahagi, hindi ito dahil sa kanyang pag-masturbate. Ito ay dahil sa kung paano niya ito ginawa at kung ano ang hindi niya alam. Oo, ang masturbation sa pagtanda ay maaaring tahimik na magpahina sa mga aspeto mismo ng iyong kalusugan na sinusubukan mong pangalagaan, maliban na lang kung naiintindihan mo ang mga katotohanang ibabahagi ko. Karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay nagbibigay kasiyahan sa kanilang sarili sa parehong paraan mula pa noong sila ay mga 20 anyos. Ngunit ang ating mga katawan, utak at puso ay hindi na gumagana sa parehong paraan pagkatapos ng edad 60. Ang dating simpleng pagpapakawala ng tensyon ay maaari na ngayong dahan-dahang umubos ng iyong lakas, enerhiya at maging ng iyong kumpiyansa. Kaya bakit bihira itong pag-usapan? Bakit ipinagpapatuloy ng karamihan sa mga kababaihan ang mga gawaing ito sa loob ng mga dekada? Nang hindi namamalayan na tahimik silang nagbabayad ng isang halaga na hindi nila kailanman sinang-ayunan. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 lihim tungkol sa masturbation na karapat-dapat malaman ng bawat nakatatandang babae. Ito ay mga katotohanan na maaaring maprotektahan ang iyong kalusugan sa pelvic area, mapalakas ang iyong sirkulasyon at matulungan kang manatiling sexual na aktibo, ligtas at kontento hanggang sa iyong 70s at higit pa. At higit, hindi ito mga babala na nilalayong takutin ka. Ito ay mga aral na idinisenyo upang bigyan ka ng kapangyarihan. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at hindi pa huli ang lahat para bawiin ito, manatili po kayo sa akin dahil ang huling lihim ang siyang maaring magdulot ng pinakamalaking pagkakaiba sa kung gaano katagal kang mananatiling malusog malaya at may kakayahang sexual. Hindi mo ito maririnig sa karamihan ng mga doktor, ngunit pagkatapos basahin ito, na naisin mong may nagsabi sa iyo nito ng mas maaga. Simulan na natin. Ngayong binasag na natin ang katahimikan at inilatag na ang entablado, tuklasin na natin ang 5 lihim tungkol sa masturbasyon na hiniling ng napakaraming nakatatandang kababaihan na sana ay nalaman nila ng mas maaga mga katotohanang maaaring nagligtas sa kanilang kumpiyansa, nag-ingat sa kanilang kalusugan at nagbago sa paraan ng kanilang pagtanda magpakailanman. Lihim bilang isa ang iyong orgasmo ay hindi na ang buong kwento. At okay lang yon. Mayroong isang sandali sa buhay ng bawat nakatatandang babae kung kailan na pagtatanto niya na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ang natural na lubrikasyon ay hindi na maaasahan. Iba na ang mga sensasyon at ang dating walang kahirap-hirap ay nangangailangan na ngayon ng pag-iisip, pasensya at madalas pagkadismaya. Para sa marami ang sandaling ito ay nagdudulot ng tahimik na pag-aalala, isang panloob na boses na bumubulong. May mali yata sa akin, ngunit narito ang lihim na hindi kailanman sinabi sa atin.
Ang iyong orgasmo ay hindi na ang buong kwento at okay lang iyon. Ang katotohanan ay lumaki ang ating henerasyon na itinatambal ang tagumpay sa sexualidad sa isang partikular na resulta. Ang isang mabilis at malakas na kasukdulan ay nangangahulugang kalusugan. Ang pagiging matugunin ay nangangahulugang kaakit-akit. Kung hindi mo ito marating ng madali, may sira, may pumapalya. Ngunit ang mga ideyang iyon ay itinanim sa ating kabataan, pinalakas ng mga magasin at isang hindi makatotohanang pananaw sa pagkababae. Habang tayo ay tumatanda, walang nag-update ng manual para sa atin. Walang humila sa atin sa isang tabi para sabihing, hoy, nagbabago ang iyong katawan, pero hindi ibig sabihin na nabawasan ang iyong pagkababae. Mayroon akong mga pasyente, mga babaeng nasa kanilang 60s, 70s at maging 80s na umuupo sa aking harapan, may luha sa kanilang mga mata, kumbinsido na ang kanilang kawalan ng kakayahang mag-orgasmo tulad ng dati ay nangangahulugang nawala na ang kanilang pagkababae. Ang hindi nila napagtatanto ay ang katawan ay simpleng lumilipat sa isang bagong yugto kung saan ang focus ay nagbabago mula sa isang destinasyon patungo sa paglalakbay, mula sa performance patungo sa presensya. Hinahanap pa rin nila ang pagiging malapit, ninanais pa rin ang paglalambing, ngunit nalilito sila dahil hindi kailanman sinabi sa kanila na ang kasiyahan at orgasmo ay hindi iisa. Oo, tama ang nabasa ninyo. Maaari ka pa ring makaranas ng malalim at kasiyasyang ginhawa at koneksyon kahit walang tradisyonal na orgasmo. Ang kasiyahan ay gumagana sa isang mas malawak na sistema. Ngunit karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi ito alam. Sila ay naiiwang mag-isa upang bigyang kahulugan ang mga pagbabagong ito bilang kabiguan sa halip na ebolusyon. Bakit ito isang lihim na mahigpit na itinatago? Dahil hindi pinag-uusapan ng ating lipunan ang sexualidad ng mga tumatandang babae. Pinag-uusapan natin ang mga hormone cream at mga lunas, ngunit hindi ang tungkol sa pag-unawa. Hindi ito binabanggit ng mga doktor, hindi nagtatanong ang mga pamilya, at karamihan sa mga babae ay labis na nahihiyang pag-usapan ito ng hayagan kahit sa mga kaibigan. Ang resulta, mga henerasyon ng mga nakatatandang kababaihan na tahimik na nakikipaglaban sa pagkakasala-kalituhan at hiya sa isang bagay na lubos na natural. Hayaan ninyong ikwento ko si Cora, isang 72 taong gulang na babae na nakasama ko sa trabaho kamakailan. Dumating siya na dismayado, nahihiya at handa ng sumuko sa kanyang buhay sexual. Sabi niya, "Dra de la Paz, parang hindi na sumusunod ang katawan ko." Nag-usap kami. Inisa-isa namin ang mga dekada ng mga tahimik na pag-aakala. Ipinaliwanag ko na ang kasiyahan ay hindi nawawala. Ito ay nagbabago. Na sa kaunting pasensya at pagmamahal sa sarili, maaari pa rin niyang tamasahin ang katuparang sexual sa ibang paraan nga lang. 2 buwan ang lumipas, sinabi niya sa akin na nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng unang lihim na ito. Kapag binitawan mo ang pressure na mag-perform at sinimulan mong tuklasin kung ano talaga ang masarap sa pakiramdam, isang buong bagong mundo ang magbubukas. Ang paghaplos ay nagiging intensyonal. Ang oras ay nagiging iyong kaalyado, hindi kaaway. At ang pagiging malapit sa sarili man o sa kapareha ay nagiging makabuluhan muli, hindi sinusukat sa resulta, kundi sa presensya. Kailangang marinig ng mga nakatatandang babae ang katotohanan ito, hindi lamang mula sa mga doktor, kundi mula sa isa't isa. Hindi ka sira, ikaw ay nag-a-adapt. At ang pagbabagong iyon ay hindi isang hatol ng kamatayan. Ito ay isang paanyaya upang muling tuklasin ang iyong katawan sa paraang hindi mo kailanman nagkaroon ng panahon noon. At kung pag-uusapan natin ang kapangyarihan, paano kung sabihin ko sa iyo na ang masturbation pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa sex? Ito ay tungkol sa iyong emosyon, iyong stress, at iyong kalusugang pangkaisipan.
Sa susunod na seksyon ibabahagi ko ang isang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga babae, ang lihim na emosyonal na dahilan kung bakit napakaraming senior pa rin ang bumabaling sa pansariling pagpapasaya at kung bakit ang pagwawalang bahala rito ay maaaring tahimik na umuubos ng iyong enerhiya araw-araw. Manatili po kayo sa akin. Magugulat kayo sa isang ito. Lihim bilang 2, ang masturbation ay hindi lamang sexual. Ito ay emosyonal at neurological. Iniisip ng karamihan sa mga kababaihan na ang masturbation ay tungkol lamang sa pagpapakawala isang sandali ng pisikal na kasiyahan, isang pribadong likas na gawain na walang mas malalim na kahulugan. Ngunit pagkatapos magtrabaho kasama ang mga nakatatandang kababaihan sa loob ng mahigit 3 dekada, meron akong naunawaan na mas komplikado at sa totoo lang mas mahalaga. Ang masturbation lalo na sa iyong 60s, 70s at higit pa ay hindi lamang sexual. Ito ay emosyonal. Ito ay neurological. Ito ay psikolohikal. At ang dahilan kung bakit hindi ito alam ng karamihan sa mga nakatatandang babae ay simple. Walang nagsabi sa atin. Walang nag-akalang interesado pa tayo sa kasiyahan, lalo na ang kailangan pa natin ito upang maging buo. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Elena, isang retiradong guro mula sa Cebu na nasa huling bahagi ng kanyang 70s. Lumapit siya sa akin hindi dahil sa may problema siya sa pisikal, kundi dahil pakiramdam niya ay flat ang kanyang emosyon, manhid walang koneksyon, para bang ginagawa na lang niya ang mga bagay-bagay sa buhay. Habang kami ay nag-uusap, naging malinaw na ang masturbation ay naging isang bagay na ginagawa niya hindi para sa kasiyahan, kundi para sa kapayapaan. Nakakatulong ito sa kanyang pagtulog. Pinapakalma nito ang kanyang nerbiyos pagkatapos ng mga nakaka-stress na araw. Ito ay sa kanyang mga salita, ang kanyang reset button. Ngunit hindi niya kailanman naisip ang koneksyong yon. Akala niya ay kumakapit lang siya sa isang ugali mula sa kanyang kabataan. Hindi niya namalayan na ang maliit at pribadong gawaing ito ay nagsisilbi pala sa isang mas malaking layunin, emosyonal na regulasyon. At hindi siya nag-iisa. Ipinakita ng siyentipikong pananaliksik na maraming kababaihan na higit sa sinta ang gumagamit ng masturbation bilang paraan upang pamahalaan ng stress, kalungkutan, pagluluksa at maging ang takot. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa pagiging matatag. Ito ay tungkol sa pagbawi ng pakiramdam ng kontrol kapag napakaraming bagay sa paligid natin ang hindi tiyak. Ngunit dito ito nagiging komplikado dahil karamihan sa atin ay hindi kailanman tinuruang tingnan ang ating buhay emosyonal, lalo na kung paano ito kumokonekta sa ating mga gawi sa sexualidad. Bilang mga babae, madalas tayong pinalaki upang maging tagapag-alaga na nakatuon sa damdamin ng lahat. Kaya kapag natagpuan natin ang ating sarili na hinahaplos ang ating katawan, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa kalungkutan o pagkabalisa, hindi natin naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. At kung walang pag-unawang iyon, nanganganib tayong gawing hungkag o nakakasama ang isang bagay na maaaring maging nakapagpapagaling. Kaya't mahalaga ang lihim na ito. Ang masturbation sa pagtanda ay madalas na nagiging isang mekanismo ng pagkaya. At kapag ginamit ng may kamalayan, maaari itong maging malusog, maging terapeutiko. Ngunit kapag ginamit ng hindi namamalayan, maaari itong magsimulang ubusin ka, hindi dahil masama ang mismong gawain, kundi dahil hindi ka na-present habang ginagawa ito. Ikaw ay nagpapakamanhid sa halip na kumonekta at dahan-dahan tahimik, maaari nitong alisin ang kagalakan at sigla sa iyong buhay. Kailangan din nating pag-usapan ang kimika ng utak. Pagkatapos ng orgasmo, naglalabas ang iyong utak ng mga makapangyarihang neurochemical, oxytocin, dopamine, serotonin, lahat ay nakakaimpluwensya sa mood, pagtulog, motibasyon at maging sa memorya. Ang paglabas na yon ay maaaring maging isang biyaya
para sa mga senior na nakikipaglaban sa depression o insomnia. Ngunit muli ito ay gagana lamang kung may kamalayan ka sa iyong ginagawa at kung bakit. Madalas, ang mga nakatatandang babae ay nasa autopilot. Parehong routine, parehong pag-iisip, parehong oras, at nagsisimulang maging flat ang utak. Hindi na ito tumutugon ng may parehong enerhiya dahil hindi ito na-stimulate sa bago o makabuluhang paraan. Kaya't napakahalaga na baguhin ang iyong mindset. Huwag isipin ang masturbation bilang isang walang isip na ugali. Isipin ito bilang isang pagkilos ng kamalayan. Tanungin ang iyong sarili, ginagawa ko ba ito para kumonekta sa aking sarili o para iwasan ang isang bagay na ayaw kong maramdaman? Pinipili ko ba ang sandaling ito nang may kamalayan o pinupunan ko lang ba ang isang kahungkagan? Ang katotohanan ay walang nagturo sa atin ng ganitong antas ng pagsisiyasat sa sarili dahil matagal nang binaliwala ang emosyonal na buhay ng mga kababaihan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Iniisip ng mga tao na tumitigil na tayong makaramdam, na nagiging mga lola, na tayong hindi na natitinag at walang interes. Ngunit hindi iyon kailanman naging totoo. Malalim tayong nakakaramdam. Mas gumaling lang tayong itago ito. At minsan ang tanging lugar kung saan natin ito inilalabas ay kapag tayo ay lubos na nag-iisa. Kaya hayaan itong maging isang panawagan upang dalhin ang kamalayang iyon sa liwanag, upang parangalan ang emosyonal at neurological na bahagi ng iyong sexualidad, upang itigil ang pagpapanggap na ang paghaplos ay paghaplos lamang dahil hindi. Ito ay alaala. Ito ay emosyon. Ito ay kaligtasan. At kapag ginamit ng matalino, maaari rin itong maging nakapagpapagaling. At ngayon narito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan, lalo na ang mga matagal nang hindi aktibo sa sexual. Bagamat ang masturbation ay maaring magpakalma sa kaluluwa, maaari rin itong protektahan ang katawan. Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko ang isang lihim na maaaring magligtas sa iyong kalusugang sexual sa mga darating na taon, ang tahimik na katotohanan tungkol sa gamitin mo o mawawala ito, at kung ano talaga ang nangyayari sa katawan ng babae kapag huminto kang maging sexual na aktibo pagkatapos ng edad 60. Hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod. Lihim bilang 3. Ang panuntunang gamitin mo o mawawala ito ay totoo, ngunit madalas na maling naiintindihan. May isang mahirap na katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang babae hanggat hindi pa huli ang lahat. Pagdating sa iyong sexual function, kung hihinto ka sa paggamit nito, maaari mo talaga itong mawala. Ngunit ang halos walang nagpapaliwanag ay kung paano iyon nangyayari o kung gaano kalalim ang epekto nito hindi lamang sa iyong buhay sexual, kundi sa iyong buong pagkatao. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga tahimik na pagbabagong nangyayari sa loob ng iyong katawan sa paglipas ng panahon at kung bakit napakaraming mabubuting kababaihan ang nagtatanong, bakit wala nang gumagana? Gayong ang sagot ay matagal nang nakatago sa katahimikan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang mga tissues sa ari, vaginal tissues, ay natural na numinipis. Ang mga nerve endings ay nagiging hindi gaanong matugunin at ang pelvic floor ay maaaring mawala ng tono. Hindi ito mga random na pangyayari. Ito ay mga biolohikal na tugon sa isang simpleng bagay, kawalan ng aktibidad. Ito ay isang kondisyon na kilala bilang vaginal atrophy. Tulad ng isang kalamnan na lumiliit, kapag hindi ginagamit ang iyong sistemang sexual, ay nagsisimula ring magsara kapag hindi ito ginagamit. At narito ang bahaging dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay walang ideya na nangyayari ito hanggang sa ito ay ganap ng nakatanim. Nakita ko na ito ng napakaraming beses sa aking praktika. Isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s o 70s ay nakahanap ng bagong kapareha pagkatapos ng maraming taon na mag-isa. Siguro siya ay isang byuda diborsyada o sumuko na lang sa pagiging malapit pansamantala.
At ngayon, kapag sa wakas ay nakaramdam siya muli ng pagnanasa, natuklasan niyang hindi sumusunod ang kanyang katawan. Hindi lang ito medyo tuyo, iba na. Hindi tumutugon marupok, minsan ay masakit pa. At ang pinakamasama, nagsisimula siyang isipin na may mali sa kanya. Gayong ito ay isang perpektong mahuhulaan na resulta ng matagalang hindi paggamit. Bakit hindi sinasabi ito sa mga kababaihan ng mas maaga? Bakit itong pangunahing katotohanan ay iniiwan sa halos lahat ng usapan tungkol sa pagtanda dahil ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60 ay itinuturing pa ring optional na para bang ang kasiyahan, function at pagiging malapit ay hindi na mahalaga kapag pumuti na ang iyong buhok. Ito ay isang malupit na alamat at ninanakaw nito sa libu-libong nakatatandang kababaihan ang pagkakataong mapanatili ang isang bagay na maaaring nanatiling masigla sa kaunting atensyon lamang sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ikwento ko si Rina, isang 74 anyos mula sa Iloilo. Hindi siya naging malapit kaninuman sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pinagod na siya ng buhay. Pumanaw ang kanyang asawa. Nasanay siya sa pag-iisa at dahan-dahan tumigil na siyang haplusin ang sarili. Nang makakilala siya ng bago, labis siyang natuwa, ngunit nalito nang maging masakit ang pagtatalik. Sinubukan niya ang mga lubrikant at pasensya. Walang gumana sa paraang inaasahan niya. Dahan-dahan kong ipinaliwanag na ang kanyang nararanasan ay hindi dysfunction. Ito ay atrophy mula sa hindi paggamit. Ang panloob na arkitektura ng kanyang ari ay dahan-dahang nagbago. Numinipis ang mga tissue. Humina ang mga signal ng nerbiyos. Walang nagbabala sa kanya na maaring mangyari ito. Ngunit narito ang pag-asa. Sa paglipas ng panahon, sa banayad na stimulasyon at tuloy-tuloy na aktibidad, kahit sa sarili lang niya, nagsimula siyang makapansin ng pagbabago. Hindi ito isang himala. Hindi ito nangyari magdamag, ngunit ito ay totoo. Naalala ng kanyang katawan dahan-dahan. Bumalik ang kanyang kumpiyansa at kasama nito ang pakiramdam na buhay siya sa mga paraang akala niya ay matagal nang nawala. Ito ang dahilan kung bakit ang masturbation, lalo na sa mga huling taon, ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa maintenance. Pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo sa mga maselang tissue. Nagbibigay ito ng senyales sa iyong katawan. Mahalaga pa rin ito. At nakikinig ang iyong katawan. Hindi mo lang pinapanatiling buhay ang isang function. Pinapanatili mong buhay ang iyong sarili sa mga paraang malalim na personal at nagpapatatag sa emosyon. Napakaraming kababaihan ang nag-iisip na kung wala sila sa isang relasyon, hindi sulit na panatilihin ang kanilang kalusugang sexual. Ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat. Hindi mo kailangan ng kapareha upang manatiling sexual na masigla. Kailangan mo lamang ng presensya, kuryosidad at pagiging tuloy-tuloy. At ang magandang katotohanan ay ang araw-araw o lingguhang atensyon ay maaaring magbigay daan sa iyo na muling pumasok sa pagiging malapit sa ibang tao, na ganap na present at may kakayahan dahil hindi mo hinayaang maglaho ang bahaging yun mo. Huwag maghintay ng isang hinaharap na kapareha upang muling tuklasin ang iyong katawan. Panatilihing matatag ang relasyong yon sa iyong sarili dahil sa sandaling bitawan mo ito, nagsisimulang makalimot ang katawan. At habang mas matagal itong nakakalimot, mas mahirap itong makaalala. At may isa pang nakatagong panganib na nakikita ko ng paulit-ulit, isa na bihirang makilala ng mga kababaihan hanggat hindi pa nito napapahina ang kanilang pagnanasa, kanilang enerhiya at maging ang kanilang hangarin para sa tunay na pagtatalik. Sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat ng babae ay ginagawa, lalo na kapag nag-iisa sila, ngunit maaaring tahimik na nagre-rewire sa iyong utak sa pinakamasamang posibleng paraan. Ang susunod na lihim na ito ay maaaring nagkakahalaga sa iyo ng higit pa sa iyong inaakala. Manatili po kayo sa akin.
Lihim bilang apat ang idealisadong romansa ay maaaring sumisira sa iyong sexual reflexes nang hindi mo nalalaman. Kapag ikaw ay nag-iisa, lalo na bilang isang nakatatandang babae, madaling mahulog sa mga gawi na nagbibigay aliw. Hating gabi na tahimik ang bahay, kukunin mo ang pamilyar sa'yo, isang paboritong nobelang romansa, ang iyong tablet o marahil ang iyong laptop. Ilang click lang at nawawala ka na sa isang eksenang nangangako ng mabilis na kasiyahan. Hindi mo man lang ito iniisip. Ito ay automatiko. At sa sandaling iyon, epektibo ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, isang kakaibang bagay ang nagsisimulang mangyari. Napapansin mong mas mabilis na nawawala ang iyong pagka-excite. Ang kasukdulan ay tila mas matamlay. Ang iyong interes sa tunay na pagtatalik ay nagsisimulang maglaho. Hindi mo nararamdaman na sira ka, ngunit mayroong isang bagay na tila mali. Ito mismo ang nakatagong halaga ng isang ugali na napabayaan ng napakatagal. Ang labis na pag-asa sa pantasya sa iyong mga huling taon ay maaring tahimik na sumisira sa iyong natural na sexual reflexes at karamihan sa mga babae ay walang kamalay-malay na nangyayari ito. Hindi ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa agham. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mga babaeng nasa kanilang 60s, 70s, kahit 80s nalilito kung bakit hindi na sila tumutugon sa haplos tulad ng dati, kung bakit naging matamlay ang kanilang interes sa mga totoong kapareha, sa mga totoong sandali. Isinisisi nila ito sa edad hormones stress. Ngunit madalas, ang tunay na salarin ay ang sobrang stimulasyon mula sa mga dekada ng pag-asa sa matinding pantasya at hindi tulad ng naranasan natin noong kabataan ng mga kahihinatnan ngayon ay mas malalim. Ganito kasi iyon ang iyong utak ay may tinatawag na reward system. Ito ang bahagi na nagsasabi sa iyo kung ano ang gugustuhin hahanap-hanapin at kung ano ang masarap sa pakiramdam. Kapag inilulubog mo ang iyong sarili sa matinding pantasya, maging ito man ay erotikong nobela o pornografiya, ang iyong utak ay binabahan ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan. Sa simula ito ay napakasarap, ngunit tulad ng anumang droga, nagsisimulang mag-adapt ang iyong utak. Nagsisimula itong mangailangan ng mas maraming detalyeng pampanitikan, mas maraming visual na input, mas maraming bago. Ang dating nakakapagpa-excite sa iyo ay halos hindi na gumagana. Tumaas ang iyong threshold. At habang tumataas ito, bumababa ang iyong koneksyon sa tunay na pagtatalik sa tao. Ang nagpapahirap dito para sa mga nakatatandang kababaihan ay ang ating mga utak ay hindi na kasing flexible tulad ng dati. Ang plasticity, ang kakayahang bumalik at bumuo ng mga bago at malusog na pattern ay bumabagal sa edad. Kaya kung umaasa ka sa pantasya sa loob ng maraming taon, lalo na bilang iyong pangunahing mapagkukunan ng sexual na stimulasyon, ang mga koneksyon sa iyong utak ay nagiging matigas at sa paglipas ng panahon, humihinto ito sa pagtugon sa mga natural na pahiwatig tulad ng alaala, imahinasyon o kahit na mapagmahal na pisikal na haplos. Ito ang tinatawag kong arousal fatigue at ito ay napakakaraniwan sa mga tumatandang kababaihan. Ang pinakamasama karamihan ay hindi man lang ito pinaghihinalaan. Iniisip nilang nawawalan sila ng pagnanasa dahil sa edad, gamot o stress. Hindi nila namamalayan na ito ay dahil sanay na ang kanilang utak na tumugon lamang sa matitindi at artipisyal na mga sitwasyon at ngayon ay hindi na ito nag-iilaw para sa tunay na bagay. Minsan ay may pasyente akong nagngangalang Elvira, 68 taong gulang biyuda retirado mula sa pagiging empleyado sa gobyerno sa Maynila. Nagsimula siyang magbasa ng maiinit na nobelang romansa gabi-gabi para lamang makaramdam ng pagiging malapit sa isang tao. Sa simula nagdulot ito ng ginhawa, ngunit pagkaraan ng isang taon, napagtanto niyang wala na siyang maramdaman sa ibang tao, kahit na sa emosyonal. Para siyang nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang mga pandama. Siya ay manhidhiwalay at labis na nadidismaya. Nagtulungan kami upang dahan-dahang mag-detox
Mula sa pagkadepending iyon, hindi ito madali, ngunit sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, hindi sa pamamagitan ng mga kwento, kundi sa pamamagitan ng paghinga, haplos at alaala. Nabuhay muli ang kanyang mga pandama. Tumigil siyang maramdaman na siya ay isang babaeng nawawala sa nakaraan at nagsimulang mabuhay muli ng ganap sa kasalukuyan. At ito ang katotohanang dumudurog sa aking puso. Karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi alam na nangyayari ito. Walang nagbabala sa kanila. Walang nagsasalita tungkol sa kung paano nakakaapekto ang pantasya sa tumatandang utak. Sa halip tahimik silang nawawalan ng koneksyon sa kanilang natural na kasiyahan at iniisip nilang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Maaari mong sanayin muli ang iyong isip. Maaari mong i-reset ang iyong sistema ng pagtugon. Nagsisimula ito sa paglayo sa screen o sa libro, kahit pansamantala lang. Hayaan mong muling tuklasin ng iyong utak ang simple at makapangyarihang sensasyon ng iyong sariling katawan. Huminga, dahan-dahan, humaplos ng may presensya sa halip na para sa isang resulta. Maaari kang mabigla sa kung ano pa ang iyong nararamdaman, sa kung ano pa ang nasa loob mo na naghihintay na magising. At sa sandaling masira mo ang siklong yon, isang magandang bagay ang mangyayari. Babalik ang iyong imahinasyon, lalalim ang iyong pagiging sensitibo, at ang iyong pagnanais para sa tunay na koneksyon sa sarili man o sa iba ay magsisimulang lumago muli. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa sexualidad. Ito ay tungkol sa pagbawi nito mula sa isang bagay na tahimik na nagnanakaw nito sa iyo. Ngunit may isang huling katotohanan na kailangan mong marinig, isa na nagbubuklod sa lahat. Dahil ang masturbation, kapag ginamit ng may kamalayan, ay hindi isang bagay na dapat itago o ikahiya. Sa katunayan, maaaring ito mismo ang sumusuporta sa iyong kalusugan, iyong mood, at maging sa iyong haba ng buhay. Sa susunod at huling lihim, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang gawaing matagal nang hindi nauunawaan ay maaaring maging iyong pinakamakapangyarihang tool para sa maayos na pagtanda. Manatili po kayo sa akin. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang susunod. Lihim bilang 5. Karamihan sa mga doktor ay hindi ito tatalakayin. Ngunit ang masturbation ay maaaring maging isang lifeline. Sa lahat ng aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga kababaihang higit sa 60, may isang bagay akong natututunan na dumudurog sa aking puso. Tuwing naririnig ko ito, hindi ko po alam na okay palang gawin na yan sa edad ko. Sinasabi nila ito ng mahina. Madalas na nakayuko may kaunting hiya sa kanilang boses na para bang nahuli silang gumagawa ng mali, isang bagay na hindi nararapat o kahit na marumi. Ngunit ang katotohanan ay ang eksaktong kabaligtaran. Ang masturbation, lalo na sa mga nakatatandang kababaihan, ay hindi lamang okay. Ito ay madalas na isa sa mga pinakamalusog na bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili, hindi lamang para sa kasiyahang sexual, kundi para sa iyong emosyonal na balanse iyong pisikal na kalusugan at maging sa iyong dignidad. Ang malungkot na bahagi, karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi ito naririnig. At ang dahilan, karamihan sa mga doktor ay hindi ito pag-uusapan. Bakit? Dahil sinanay kaming tumuon sa kung ano ang mali, hindi sa kung ano ang nagpapanatili sa iyong buo. Tinuruan kaming pag-usapan ang mga gamot, sintomas, operasyon, hindi ang tungkol sa kasiyahan, koneksyon o pagkakakilanlan, at lalo na hindi tungkol sa mga tahimik at pribadong gawi na tumutulong na mapanatiling matatag ang isang babae. Ang ganitong uri ng pag-uusap ay iniiwan sa labas ng karamihan sa mga silid medikal. At bilang resulta, milyon-milyong kababaihan ang naiiwang nag-iisa sa kanilang pagtataka kung ang mga bagay na ginagawa pa nila o nais nilang gawin ay kahit papaano ay kahiya-hiya o mapanganib. At ang katahimikang iyon ang nagiging tunay na panganib. Linawin natin ang mga bagay. Ang masturbation, kapag ginawa ng may kamalayan at intensyon, ay nag-aalok ng tunay
at nasusukat na mga benepisyo sa kalusugan para sa mga nakatatandang kababaihan. Itinataguyod nito ang daloy ng dugo sa pelvic region na tumutulong na mapanatili ang kalusugan at pagka-elastiko ng tissue. Sinusuportahan nito ang function ng pelvic floor. Pinapabuti nito ang pagtulog sa pamamagitan ng paglalabas ng mga nakakapagpakalmang neurochemical tulad ng oxytocin at serotonin. Pinapabuti pa nito ang mood at tumutulong na labanan ng kalungkutan, isang bagay na tahimik na dinaranas ng napakaraming kababaihang senior. Ngunit higit pa ito sa biyolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag nawalan ng koneksyon ang isang babae sa kanyang sexualidad, lalo na sa mga huling taon, madalas siyang nawawalan ng koneksyon sa isang mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Nagsisimula siyang maramdaman na siya ay invisible, hindi lamang sa iba, kundi sa kanyang sarili. Humihinto siyang tingnan ng sarili bilang isang taong karapat-dapat pa rin sa kasiyahan, may pagnanasa pa, mahalaga pa rin sa malalim na paraan bilang tao. At dahan-dahan nagsisimulang lumiit ang kanyang mundo. Siya ay hindi lang tumatanda, kundi lumiliit din sa emosyonal. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses. Isang babaeng nakasama ko sa trabaho, ang pangalan niya ay Weng, ay hindi nahawakan kahit ng kanyang sarili sa loob ng halos 6 na taon. Pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa, sinabi niya sa sarili na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay na hindi nararapat na maghanap ng kasiyahan ng mag-isa na baka hindi ito disente. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumilim ang kanyang mood. Huminto siyang makatulog ng maayos, naging madali siyang mairita. Hanggang sa nag-usap kami, talagang nag-usap na nagsimula niyang maunawaan ang papel na ginagampanan ng sexual na haplos sa kanyang emosyonal na kagalingan. Naaalala ko ang sandaling tumingin siya sa akin at sinabing, "Hindi ko po alam na pinapayagan pa pala akong maging isang babae." Ang pangungusap na yon ay nanatili sa akin mula noon. Ang katotohanan ay napakaraming nakatatandang kababaihan ang nag-internalize ng ideya na ang sex, lalo na ang solo sex, ay para sa mga bata, na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ito ay hindi maganda o marumi o hindi kailangan. Ngunit ang paniniwalang yon ay lubhang nakakapinsala dahil ang pangangailangan para sa haplos pagpapalaya at pagiging malapit ay hindi nawawala sa edad. Nagbabago lamang ito ng anyo. At kung pararangalan natin ang mga pagbabagong iyon, kung lalapitan natin sila ng may kuryosidad at pag-aalaga, hindi natin nawawala ang ating sarili. Sa katunayan ay bumabalik tayo sa ating sarili sa paraang madalas na mas malalim at mas makabuluhan kaysa dati. Kaya bakit hindi sinasabi sa iyo ito ng mas maraming doktor? Dahil marami sa kanila ay hindi komportable. Dahil hindi sila sinanay kung paano pag-usapan ng pagtanda at sexualidad ng may dignidad. Dahil nag-aalala silang magbubukas ito ng pinto na hindi nila alam kung paano lakarin. At dahil inaakala nila ng mali na ayaw mo rin itong pag-usapan, ngunit ipinapangako ko sa inyo hindi kayo nag-iisa. Libu-libong nakatatandang kababaihan ang nagtatanong ng parehong mga tanong, nakakaramdam ng parehong kawalan ng katiyakan, may hawak na parehong mga takot. At narito ako para sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Pinapayagan ka pa ring makaramdam. Pinapayagan ka pa ring magnais. Pinapayagan ka pa ring hawakan ng iyong katawan ng may kabaitan at pag-aalaga. Ang masturbation ay hindi isang kabiguan sa koneksyon. Maari itong maging isang anyo nito, isang tulay sa pagitan ng iyong pisikal na katawan at iyong emosyonal na pangangailangan, isang paraan ng pagsasabi sa iyong sarili, mahalaga pa rin ako. Kaya kung nagdadala ka ng mga tahimik na pagdududa, nag-iisip kung ang iyong mga gawi ay kakaiba o mapanganib o kahiya-hiya, gusto kong bitawan mo na ang mga iyon. Ang ginagawa mo sa iyong pribadong espasyo ng may presensya at paggalang sa iyong sarili ay hindi lamang malusog. Ito ay nakapagpapagaling.
At sa isang mundo na madalas nakakalimot sa mga nakatatandang kababaihan, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang paraan ng paggalang sa sarili na natitira sa iyo. Dahil sa huli, hindi masturbation ang problema. Ang pananahimik ang problema. At kapag nabasag na ang katahimikang yon, sisimulan mong bawiin ang mga bahagi ng iyong sarili na hindi kailanman nawala, naghihintay lamang na maalala. Konklusyon, isang mahalagang aral sa buhay. Kung nilakbay ninyo ang 5 lihim na ito, kasama ko, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pananatiling bukas, sa pagiging mausisa, at sa pagiging handang tingnan ng isang paksang hindi kailanman hinikayat na talakayin ng karamihan sa mga kababaihan sa inyong edad. Ang kahandaang iyon pa lamang ay nagpapabukod tangis sa inyo, ipinapakita nito na hindi kayo handang sumuko, umatras, o hayaang idikta ng katahimikan ang kwento ng inyong mga huling taon. Sinimulan natin sa pamamagitan ng paghamon sa malawakang paniniwala na ang sexualidad ay dapat maglaho sa edad at ang pansariling pagpapasaya ay nagiging hindi nararapat. Sa halip na tuklasan natin ang mas tapat at nagbibigay kapangyarihang mga katotohanan. Una, ang mga orgasmo ay maaaring magbago, ngunit ang kasiyahan ay hindi kailangang maglaho. Ang iyong katawan ay nag-e-evolve, hindi pumapalya. Pangalawa, ang paghaplos sa sarili ay malalim na emosyonal at neurological, madalas na isang paghahanap para sa aliw at koneksyon. Pangatlo, ang prinsipyong gamitin mo o mawawala ito ay napakatotoo. Ang kawalan ng aktibidad higit pa sa edad ay maaaring magpabawas sa sexual function at humantong sa atrophy. Pang-apat, ang labis na pag-asa sa idealisadong pantasya ay maaaring maging sanhi ng desensitization ng utak na naglalayo sa iyo mula sa natural at makabuluhang pagka-excite. At panghuli, ang pinakamahalagang lihim, ang masturbation sa huling bahagi ng buhay, kapag nilapitan ng may kamalayan, ay maaaring maging isang lifeline para sa iyong pisikal na kalusugan, emosyonal, nakagalingan, kumpiyansa at pagkakakilanlan. Hindi lamang ito mga payo, ito ay mga paanyaya na muling kumonekta sa iyong katawan nang may kabaitan na itigil ang paghusga sa mga pagbabago nito at na itigil ang paghihintay ng pahintulot na makaramdam. Hindi mo kailangan ng kapareha para maranasan ito o kailangan mong mag-perform tulad noong ikaw ay 25. Kailangan mo lamang na maging handang makinig sa iyong sarili sa mga senyales na ipinapadala pa rin ng iyong katawan sa mga tahimik na sandali ng kasiglahan na sayo pa ring angkinin. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang babae na naglakad kasama ang hindi mabilang na iba pa na natakot na sila ay sira para lamang matuklasan na sila ay kulang lamang sa kaalaman. Mga babaeng inakala na huli na ang lahat para lamang malaman na ang katotohanan at pag-unawa ay dumating sa tamang panahon. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin, si Dr. Amila de la Paz. Ang iyong katawan ay maaaring tumanda, ngunit ang iyong likas na karapatan na makaramdam kumonekta sa iyong sarili at makaranas ng kasiyahan ay hindi kailanman mag-e-expire. Yakapin ang iyong nagbabagong sarili ng may pag-unawa at kabaitan. Huwag hayaang idikta ng katahimikan o mga makalumang paniwala ang iyong kapakanan. Ang iyong paglalakbay sa pagtuklas sa sarili at pangangalaga sa sarili ay nagpapatuloy at ito ay palaging balido. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Mag-subscribe para sa mas marami pang tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan at pagtanda at pakiusap. Ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa pagkarinig ng mga katotohanan ito. Sama-sama nating basagin ang katahimikan.